Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Umatras ng bahagya ang lalaki hindi sambit niya kailangan niyang manalo, idinagdag sa kanyang isip na sa ganoong paraan lang siya makakatalon mula sa Purple Sky Holy Ground patungo sa Red Blood Immortal Sect at maiangat ang kanyang status. Idinagdag na kapagka tinanggap niya ang pagkatalo rito siya ay matatalo na sa natitirang parte ng kanyang buhay, ayaw niyang iyon ay mangyari sabay perform sa secret move ng Chen family ang tinatawag na Benlei Sumugod. Hasambit ni Chen Fanso talaga raw palang ito ay hinarang ang atake gamit ang isang kamay sabay bigay ng isang slash sa maskara ng lalaki, so talaga raw palang ito ay si Chen Hao na siyang labis nitong ikinabigla. Ano kilala siya nito ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ni ang Benlei raw nito ay hindi kasing husay sa Benlei ni Grandpa Chen. So tugon ni Chen Hao so ito raw ba ay si Chen Fan, yung anak ng kanyang ama't ina sa Abandoned Star Realm. Well maybe tugon ni Chen Fan mas maiging siya raw ay tawagin nitong eldest brother ngunit sinabi lang ni Chen Hao na since ito rin ay anak ng kanyang ama't ina bakit hindi na lang ito ang tumanggap sa pagkatalo at hayaang siya ang manalo nang ma-maximize niya ang profit. Tugon ni Chen Fan ito ang hahayaan niyang manalo upang ma-maximize ang profit ngunit hindi raw ba't ganoon din yun kapag ka siya ang nanalo. Sinabi ni Chen Hao na although ito ay mayroong ilang alam na teknik mula sa Yinyang Immortal Sect ito pa rin ay fighter ng Red Blood Immortal Clan, kaya magkakaroon lang ng implikasyon kapag ka ito ang nanalo. Habang siya ay ang pinaka-outstanding na genius ng Great Jin Immortal Dynasty siya rin ngayon ay isa ng anak ng Purple Sky Holy Ground at nasa hanay ng isa sa pinakamalakas na heir ng Red Blood Immortal Sect kaya hanggat siya lang ay manalo rito, siya ay magkakaroon ng pagkakataong makasali sa Red Blood Immortal Sect. At kapag ganoon na nga ang nangyari, expand niya ang kanilang Chen Clan, maaari niya pang mailigtas ang buhay nito sa sandaling asigan ito ng Yinyang Immortal Sect dahil sa ginawa nitong pagnakaw sa ilan sa kanilang mga techniques. Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na ito ay masyadong nag-iisip, nagtanong kung kailanman ay sumasagi ba sa isip nito ang kanilang ama't ina. Sumagot si Chen Hao na ang mga iyon ay bigla na lang naglaho maraming taon na ang nakararaan kung kaya sa Immortal Cultivating Universe na ito kung saan kinakain ng mga malalakas ang mga mahihina maaaring ang mga iyon ay, well ang mga iyon daw ay palaging samasagi sa kanyang isip, kung kaya ayaw niyang sapitin ang sinapit ng mga iyon. Kung kaya ito ay makinig sa kanya aminin nito ang pagkatalo at hayaan siyang manalo, imposibleng manalo kung ikaw ay walang fighting spirit hindi niya ito papatayin. So sambit ni Chen Fan so ganito pala ito at ganito mag-isip, sa pamamagitan ng sound transmission ay sinabi ng Golden Crow Emperor na ito ay ang realidad sa mundo ng immortal cultivation. Bakit ano raw ba ang iniisip nito patungkol sa mundo ng immortal cultivation mag-breakthrough lang at salungatin ang kalangitan? Ang tunay na mundo ng cultivation ay patungkol sa pagperso ng strength pag-improve sa status pagbago ng origin pag-obtain ng mga high quality na mga resources upang patuloy na ma-improve ang iyong sarili at pagperso sa higher strength status, iyon ay ang tunay na mundo ng cultivation. Ito ay nagtayo ng sekta ni Unify ang isang buong star realm naging divine monarch then naging immortal monarch hindi raw ba't iyon ay ang daan na binagtas nito, umano'y ang ginawa nito ay pagtakas lang sa realidad. Hindi sambit ni Chen Fan ang gusto niya lang ay ang ma-achieve ang vision ng kanyang puso. Sinabi ni Chen Hao na wala siyang pake kung anuman ang ideals nito kaya kung ito ay matalino kung ito pa rin ay ang siyang parehong taong anak ng kanyang ama at ina, dapat lang na magbigay ito ng daan para sa kanya. Sumagot si Chen Fan na to some extent ay nararamdaman niya ang pagmamahal at sense of responsibility nito para sa Chen Clan. Ang sister nito ay palaging proud sa kanya gayunpaman ang pagperso nito sa strength ay more or less nag-distort sa kanyang character. Sumagot si Chen Hao na wag siya nitong bigyan ng lecture bakit ito raw ba ay nakapunta na sa Chen Dojo anong ibig nitong sabihin na sister niya iyon ay sister din ito siya nga raw pala, iyon ay kamusta na, ang injury ni Grandpa Chen kamusta na rin daw ba? Sinabi ni Chen Fan na sa kasalukuyang status at resources na mayroon si Chen Yu ang cultivation nun ay aangat ng leaps and bounds habang si Grandpa Chen naman, wala na itong dapat na ipag-alala patungkol sa injury nun.
Status pagtataka ni Chen Hao nagtanong kung ano ang status na mayroon si Chen Yu at ano gumaling na ang injury ni Grandpa Chen, ano ang nangyari sa Chen Dojo. Subalit nagcast lang ng isang yin-yang spell si Chen Fan at nagsabing since iniisip nitong ang kanyang cultivation ay nagmula sa yin-yang immortal sect kung ganun ang move na ito ang gagamitin niya upang itapon ito palabas ng stage. Chen Fan sigaw ni Chen Hao so sinabi niya lang daw pala ang lahat ng bagay na iyon para sa wala ito raw pala ay walang pake sa interest ng kanilang family no wonder na ito ay iniwan ng kanyang ama't ina doon sa abandoned star realm no wonder na ito ay hindi nila mahal. Subalit nagpatuloy lang sa pagcast si Chen Fan na pamura si Chen Hao pagtama, sinabi ni Chen Fan na siya ay nakagawa na ng choice. Ano desperadong sigaw ni Chen Hao hey Chen Fan ano binabalak daw ba siya nitong patayin, bumulusok pa itaas si Chen Hao palabas ng stage, palabas sa formation. Hasambit ng mga cultivator sa labas ng formation mukhang mayroong papalabas kung ganun dagdag ng iba ang fighter na ito ay ang siyang natalo. Sinabi ng isa na tiyak na ang fighter ng second sister ang nanalo congratulations second sister, hay sambit ni Chi Mo Chui umano'y si Chen Fan ay naglaho na at ganoon din ang Golden Crow. Nagkatinginan ng dalawa teka lang sambit ng iba ang aura na ito hindi raw ba't ito ay teknik ng yin-yang immortal sect, napasabi ang second sister na mayroon hindi tama rito. Si Chen Hao ay nagmula sa Purple Sky Holy Ground kaya bakit at paano naman daw ba ito makakagamit ng ganitong teknik upang itapon palabas sa blood formation ang kanyang kalaban, ilang sandali lang ay nasa labas na nga si Chen Hao. Ano gulat na sambit ng iba hindi raw ba't ito ay ang fighter ng second sister ano hindi raw ba kaya na ang sixth brother hindi raw ba kaya na si Chi Mo Chui ang nanalo, lumapit si Chen Hao sa second sister at humingi ng tawad. Sinabi ng second sister na kakausapin niya si Yang Zuan patungkol dito later, o tugon ni Chen Hao. Sambit ni Chi Mo Chui si Chen Fan ay hindi namatay at ito pa ay nanalo, great ang Golden Crow ay na-preserve, makikita ang reaksyon ng second sister. You little bastard sambit ni well di bali so ano naman daw ba kung hinayaan niya itong manalo sa pagkakataong ito, kapag ka ito ay naging mas malakas ito ay hindi mapapatay ng mga outsiders. Tinuya siya ng 13th sister ngunit sinabi niya lang na umalis na sila at agad na bumuling, napatingin sa blood formation si Chen Hao. Sinabi ng 13th sister na hindi niya alam kung anong treasure ang dadalhin ni Chen Fan palabas nagpatuloy sa litanyang ito, at lumipat ang eksena sa kalaliman ng blood pool formation. Hasambit ni Chen Fan maaaring ito na raw ang bottom ng blood pool nang bigla siyang may narinig na boses ano sambit niya teka lang ang blood pool ay mayroong sariling spiritual consciousness, o tugon ng spirit tumungo raw ito sa dulo at kunin ang kanyang reward. Ano dulo sambit ni Chen Fan nagtanong kung saan ba rito ang direksyon patungo sa dulo tumungo ka sa dulo tugon ng spirit. Sinabi ni Chen Fan na ito ay mayroong spiritual consciousness so ibig sabihin ng vein na ito ay katulad lang sa isang blood vessel. Ang patungo sa itaas ay pagsalungat, kaya tiyak na ang dulo ay nasa ibaba. Thus tumungo na nga sa ibaba si Chen Fan inactivate niya ang kanyang longevity body protection at makalipas ang ilang sandali, siya ay nakakita ng sinag ng liwanag. Sinundan niya ito at makalipas ang ilan pang mga sandali, siya ay napadpad sa isang hindi tukoy na lugar. Sa pavilion ay mapapansin ang silhouette ng isang nilalang na nakaupo ito'y pinuntahan ni Chen Fan, there you are bungad ng nilalang. Nagbuhos ng tsaa ang nilalang at nagsabing daan-daang taon na magmula nung huling mayroong nakatuntong sa lugar na ito raw ay maupo at makipag-usap sa kanya kapansin-pansin ang anyo ng nilalang. Well bakit hindi tugon ni Chen Fan at umupo na nga? Sinabi ng nilalang na ito ay mayroong 3 katanungan at pagkatapos nun, siya ay magdi-decide kung ano ang ibibigay niya. Sinabi ni Chen Fan na ito ay mayroong spiritual consciousness ngunit napakahirap na i-fix ang form nito bukod pa dun ang mga anyong ito ay ang anyo ng bawat patak ng dugong dumampi sa blood pool tama raw ba? Tama tugon ng nilalang nagsabing iyon na ang unang katanungan ngayon next. Mapapansing siya'y nagbago na naman ng anyo. Sinabi ni Chen Fan na kailangan niya itong is-satisfy upang mas-satisfy siya nito tama raw ba? Tama tugon ng nilalang at nagsabing iyon na ang pangalawang katanungan. Sinabi ni Chen Fan na bibigyan niya ito ng kalayaan ano raw ba sa tingin nito?
Hatugon ng nilalang napatanong kung iyon ba ay kaya nitong gawin ngunit sumagot lang si Chen Fan na naubos na ang kanyang tatlong katanungan ngayon ano ang ibibigay nito sa kanya, sumagot ang nilalang na ibibigay niya ang blood pool na ito. Idinagdag na magmula nung maitayo ang Red Blood Immortal Sect ang blood pool na ito ay naka-absorb na ng hindi mabilang na mga elite blood, natuto ng hindi mabilang na mga techniques at nakapag-evolve ng hindi mabilang na mga magic treasures. Dahil dun somehow siya ay bigla na lang lumitaw siya ay walang laman at dugo walang kaluluwa, ang tanging mayroon lang siya ay blood pool. So tugon ni Chen Fan so kahit na ito pa ay ang foundation ng Red Blood Immortal Sect at mayroong kakayahang mag-produce ng spiritual intelligence lumikha ng hindi mabilang na mga plant treasures at mag-condense ng isang napaka-makapangyarihang formation, ito ay walang fixed na human form. Sumagot ang nilalang na kailangang mayroong buto upang lumikha ng buto at spirit upang lumikha ng spirit form. Ang pills ay tila mga candy lang para sa kanya, at paano raw ba siya nito matutulungang maging independent at mabibigyan ng kalayaan? Hanggat siya lang ay maging malaya kahit na mawala pa sa kanya ang lahat ng kanyang mga abilities at maging isang mortal na walang anumang kapangyarihan, siya ay nakahanda at willing. Sumagot si Chen Fan na minsan niya nang binigyan ng kalayaan ang isang palace spirit, gumamit siya ng painting upang magsilbing katawan nito. Bukod pa dun sa hindi pa katagalan ay pinalaya niya rin ang isang formation spirit ginamit niya ang mismong formation upang magsilbing katawan nito kaya kung maniniwala ito sa kanya, siya ay maaaring sumubok. Sige tugon ng nilalang ito raw ay sumubok lang kahit na ano pa man ang maging cost, kailangat gusto niyang sumubok. Nagsimulang humakbang palapit si Chen Fan at nagsabing ito ay isinilang mula sa milyon-milyong patak ng dugo kaya maybe maaari nitong i-reverse ang blood sacrifice upang makalikha ng isang weapon, at ang weapon na iyon ay ang siyang magiging katawan nito. Nagsimulang mag-cast ng isang creation spell si Chen Fan mapapansin ang isang vessel na dahan-daang nagkakaroon ng hugis, inilabas ang kanyang Divine Soul Blade at nagsabing tatanungin niya itong muli ito raw ba ay naniniwala sa kanya. Oo tugon ng nilalang siya raw ay naniniwala kaya agad na pinakawalan ni Chen Fan ang Soul Blade sumigaw ng refine tumama sa nilalang maririnig ang kanyang paghiyaw ito raw ay lubhang napakasakit, isang pagsabog ang naganap. Nagpatuloy sa pagcast ng spell si Chen Fan sinabayan ng chant at makalipas ang ilang sandali, syempre siya ay nagtagumpay. So saad niya so ang itsurang ito ang gusto nito, sumagot ang nilalang na ito ay ang isa sa mga paborito niyang balat. Idinagdag ni Chen Fan na dahil sa ang kasalukuyan nitong anyo ay nagmula sa kanyang technique for the time being ito ay pag-aari niya, ito ay katulad lang sa kanyang mga magic weapons at once na masettle niya na ito sa isang ligtas na lugar, puputulan niya na ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa at ito na ay magiging malaya. Sumagot ang nilalang na mayroon siyang nararamdamang kung anong bagay bukod pa dun siya ay mayroong tiwalang tutuparin nito ang kanyang binitawang pangako, kung kaya ihahatid niya ang kanyang sinseridad. Gather sambit niya sabay summon ng isang dilaw na enerhiya, iniabot kay Chen Fan at nagsabing ito ay ang essence ng blood pool. Ito ay naglalaman ng napaka-pure na energy na naipon sa nagdaang libo-libong taon kaya kapag nagawa niya itong ma-refine, makukuha nito ang blood pool mapapansing nabasag na ang blood pool formation. Sinabi ng nilalang na ang blood pool ay hindi na gumagana ang lugar na ito ay hindi na sustainable, kung ganun tugon ni Chen Fan umalis na sila rito sabay absorb sa ibinigay ng nilalang patungo sa kanyang spatial storage. Gayunpaman bigla na lang umatake si Master Song gamit ang isang kadena na nagawa namang masalo ni Chen Fan, pinigtas. Ano gulat na sambit ni Master Song wala itong anumang dala palabas at isa pa, sino itong nasa likod niya. Nagtanong si Chen Fan kung nasaan si Chi Mo Choi at nasaan yung iba, sumagot si Fei Fei na mayroong nangyaring pagbabago sa Red Blood Immortal Sect silang lahat ay umalis upang asikasuhin ang mga bagay-bagay, kaya Chen Fan ibigay na raw nito sa kanila ang treasure na nakuha nito mula sa blood pool. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang ibig nitong sabihin ano iniisip daw ba nitong mapipwersa siya nito ano nakalimutan na raw ba nito yung ginawa niyang pagpapatilapon dito sa pamamagitan lang ng sampal, sumagot si Fei Fei na sadyang iyon lang ay dahil sa siya ay naging pabaya. So tugon ni Chen Fan so iyon ang dahilan kung bakit siya inatake ng mga ito ng patalikod at unprepared grabe napaka-noble naman daw ng mga ito. Nakakaiyak ngunit sumigaw lang si Master Song na ibigay nito sa kanila ang treasure ng Red Blood Clan.
Hatugon ni Chen Fan siya raw ay hindi interested na makinig sa speech nito kaya ngayon tumabi o mamatay pumili ito. Chen Fan tugon ni Master Song ayaw niya raw itong punatan ngunit sumagot lang si Chen Fan na kahit nagustuhin pa nito iyon ay hindi nito magagawa. Hasambit ni Master Song napakayabang sabay extend sa kanyang mga kamay nag-infuse ng chi sumugod upang umatake. Hasambit ni Chen Fan ni kailangan niya pa raw bang gumamit ng move para lang talunin ito. Agad na kumonekta ng isang suntok sa sikmura. Tumilapon pa itaas si Master Song nagcast ng isang Earth Element technique bilang diversion ngunit ang move na ito ay tinawag lang na nonsense ni Chen Fan sumugod, gayunpaman bigla na lang naglaho ang dalawa. Hasambit ni Chen Fan mukhang ang mga iyon ay gustong mamatay ngunit since sila ay tumakas, ayaw niya ng hamabol pa. Idinagdag na since wala si Chi Mo Chui rito hindi niya na alam kung saan tutungo. Sinabihan ng nilalang na umalis na sila rito na agad naman itong sinang-ayunan. Tumungo sila sa gate kung saan sila ay pinigilan ng mga guards nagtanong kung sino ang mga ito na gustong umalis. Sumagot si Chen Fan na sila ay mga kaibigang dinala ni Chi Mo Chui, iyon ay mayroong inesikaso kaya ayaw na nilang mag-bother pa. Hindi tugon ng isang guard iyon ay hindi maaari since ang mga ito ay mga foreign guest ng Immortal Sect. Ang sino mang nagdala sa kanila rito ay ang kanilang magsisilbing guarantor at iyon lang ang maaaring mag-lead sa kanila upang makalabas. Ano tugon ng nilalang talaga raw bang hindi sila maaaring umalis nang sila lang sa totoo lang, sila ay mayroong aasikasuhing urgent na family matter. Hindi tugon ng isang guard talagang hindi maaari, kailangang ang mga ito raw ay personal na ihatid palabas ng Sixth Master. Sa pamamagitan ng sound transmission ay nagtanong ang nilalang kung ano ang gagawin nila puwersahin daw ba nila ang kanilang daan. Well tugon ni Chen Fan ayos lang naman daw sa kanya ang ganun kaya lang, siya ay natatakot na ang mga ito ay hahabol sa kanya na magdudulot upang magulo ang kanyang kapayapaan. Sa ngayon ay gusto niya munang mag-low profile at mag-cultivate sa seclusion, ayaw niya munang makipaglaban ng makipaglaban. Humarap sa nilalang at idinagdag na bukod pa dun ang identity na mayroon ito ay napaka-sensitive, hindi appropriate na ma-attract nila ang atensyon ng Red Blood Immortal Sect. Well tugon ng nilalang ito raw ay tama, kung ganun mukhang kailangan nilang hintayin ang paglitaw ng Chi Mo Chui na yon. Idinagdag ng nilalang na malamang ito ay mayroong kinalaman sa biglang pagkamatay ni Chi Zulian na umattend ng meeting dun sa sentro ng universo, hatugon ni Chen Fan so mayroon itong alam. Sumagot ang nilalang na wag nitong kalimutang siya ay ang ugat ng Red Blood Immortal Sect kaya walang matatago mula sa kanya maliban na lang kapag siya ay naging malaya ng ganap mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan. Napasabi sa kanyang isip na speaking of Chi Zulian nung huling niyang makita ang taong iyon ay napaka-proud at napakayabang ipinangangalandakang siya ay ang first son ng head ng Red Blood Immortal Sect kaya papaanong nangyaring bigla na lang itong namatay sino ang magtatangkang gawin ang bagay na iyon, sino ang mayroong kakayahang gawin ang bagay na iyon. Gusto niya pa raw muna sanang mag-recuperate mula sa mga natamo niyang loss mula sa kanyang nagdaang mga battle ngunit dahil sa bagay na ito tiyak na ang 9 Great Immortal Sects ay magkakaroon ng shock, kailangan niyang magmadaling bumalik sa True Martial Immortal Sect upang kunin si Qiyong. Kung ganun saad niya sa nilalang nararamdaman daw ba nito kung nasaan si Chi Mo Chui ngayon, umiling-iling ang nilalang at nagsabing marami sa kanyang senses ang nawala magmula nang mag-solidify ang kanyang anyo gayunpaman alam niyang iyon ay tumungo sa bahay ng kanyang ina kanina lang, mas maiging bilasan nito papunta doon baka nandun pa iyon ngayon. Idinagdag na ang bloodline ng Red Blood Immortal Sect ay mayroong kakayahang masense ang kanyang tunay na identity kaya kung siya ay maituturing na magic weapon ito ngayon, siguro naman mayroon itong ability na itago siya hindi raw ba? Well tugon ni Chen Fan kung ganun patawad sa trouble, inilabas ang yuan daw mukhang binabalak niyang isilid dito ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali, ito na ang Xinhu House tama raw ba tanong ni Chen Fan sa pamamagitan ng sound transmission. Oo tugon ng nilalang umano'y ang lahat ng mga kababaihang nagbigay ng kapanganakan sa mga heir ng Patriarch ay nakasil dito, hasambit ni Chen Fan nang marinig ang katagang seal. Nagtanong ang isang babaeng attendant kung sino ito kaya nagpakilala si Chen Fan, siya raw ay kaibigan ni Chi Mo Chui at hinahanap niya ito. Sinabi ng attendant na ang Sixth Master ay talagang nasa loob kaya kung maaari tumayo muna ito rito dumistansya ng bahagya, at maghintay.
Pakiusap sambit ni Chen Fan ito raw ay magdala ng mensahe para sa kanya talagang siya raw ay nagmamadali. Sumagot ang attendant na hindi naman sa ayaw niyang tumulong sadyang mayroon lang daw talagang maraming mga rules dito, kailangan niya itong intindihin manatiling nakatayo sa distansya at maghintay. Biglang lumitaw ang Golden Crow Emperor sinabihan si Chen Fan na siya ay isang harmless na ibon na maaaring makatulong dito sa pagtawag sa mga tao, hanggat pakawalan lang siya nito mula sa hawla na ito tatawagan niya si Chi Mo Chui para rito, ano raw ba sa tingin nito kung ganon? Thus binuksan na nga ni Chen Fan ang hawla nagtanong ang Emperor kung hindi ba ito natatakot na baka tumakas siya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung nagawa niya na itong matalo ng isang beses, kayang-kaya niya itong talunin kahit na ilang beses pa. Thus lumipad na nga ang Emperor at ilang sandali lang, ito ay bumalik kasabay ni Chi Mo Chui. Sinabi ni Chi Mo Chui kay Chen Fan na nakita niyang palipad-lipad sa bintana ang Golden Crow kaya alam niyang nakalabas na ito, talaga rong ito ay napakahusay congratulations. Nagtanong kung anong treasure ang pinili nito, syempre siya raw ay tutupad sa usapan hahayaan niya munang gamitin nito ang treasure pansamantala. Kaya come on sumama ito sa kanya dadalhin niya ito sa kanyang exclusive room upang ito ay makapag-cultivate sa seclusion. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na wala siyang anumang nakuhang treasure at isa pa ayaw niya ring mag-cultivate dito siya ay nagmamadali kaya pakiusap samahan na siya nitong makaalis dito ngayon din. Tugon ni Chi Mo Chui ano gusto na nitong umalis, ay ano raw ba ang emergency ito raw ba ay talagang urgent kung hindi naman, ito raw ay maaaring manatili rito sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Chen Fan na narinig niyang ang clan nito ay nagkaroon ng biglang sitwasyon ayaw niyang ma-involve. Niloko na siya nito ng isang beses kaya siya ay naging napaka-tolerant na upang hindi ito bother sa ginawa nito. Oo syempre tugon ni Chi Mo Chui sabay lapat ng kamay sa balikat ni Chen Fan talaga rong ito ay ang pinakamabait at tolerant sa lahat, ito ay ang kanyang good brother. Hatugon ni Chen Fan sabay waksi sa kamay ni Chi Mo Chui ito raw ay hindi worthy na tawagin siyang brother. Ay alright tugon ni Chi Mo Chui talagang hindi pa raw nila masyadong kilala ang isa't isa kung ganun ayaw niya na itong pilitin, ihahatid niya na ito palabas. Maya-maya pa ay nasa harap na sila ng gate ngunit saad ni Chi Mo Chui talaga raw bang gusto na nitong umalis, kung hindi naman urgent ang pupuntahan nito ito raw ay maaaring manatili muna rito at tulungan siya. Subalit sumagot si Chen Fan na ito ay friendly lang sa kanya dahil sa Golden Crow na ito. Bukod pa dun ginamit siya nito upang mag-participate sa blood-taking meeting gayunpaman, iyon ay ayos lang dahil may napala rin naman siya kaya ngayon ay patas na sila wala na silang utang pa sa isa't isa. Idinagdag ni Chen Fan na since hindi na siya nito pinahirapan pang makaalis ang kanyang swerte ay mananatili pa rin dito, babalik na lang siya rito kapag ka natapos na ang kanyang emergency iyon ay kung kailangan pa rin ito ang tulong niya. Well tugon ni Chi Mo Chui kung ganun salamat. Well sana lang daw buhay pa siya sa sandaling iyon. Sa starship ay tinanong ni Chen Fan ang nilalang kung saan ito gustong bumaba, sumagot ang nilalang na hanggat malayo lang sa territory ng Red Blood Immortal Sect. Idinagdag ni Chen Fan na na-disconnect niya na ito ay ganap ng malaya ngayon, nagpasalamat ang nilalang. Sinabi ni Chen Fan na ito ay nag-snuck up at ibinigay sa kanya ang essence ng blood pool kaya papaanong iyon ay hindi napansin ng Red Blood Immortal Sect. Sumagot ang nilalang na iyon ay dahil sa siya ay nag-sacrifice ng kaunting origin power upang gumawa ng ilusyon, at palabasin na ang lahat ay normal pa rin doon sa blood pool formation at sa tingin niya, iyon ay hindi mapapansin ng mga iyon hanggang sa gaganaping blood-taking meeting sa susunod na taon. Ilang sandali pa ay pinahinto sila ng ilang mga starship, mapag-aalamang ang mga ito ay nagmula sa Red Blood Immortal Sect. Hasambit ni Chen Fan sa nilalang hindi raw ba't sinabi nitong hindi mapapansin ng mga iyon hanggang sa susunod na blood-taking meeting sa susunod na taon kaya bakit nandito na ang mga ito upang kunin ito, hindi tugon ng nilalang ito raw ay hindi maaari, kailangang protektahan siya nito dahil sa ngayon, siya ay wala ng pinagkaiba pa mula sa mga mortal. Agad na tumayo si Chen Fan nagsabing wag itong mag-alala, nagcast ng isang protective formation patungo sa nilalang. Tigil sigaw ng isang boses umano'y inuutusan nila ang master ng starship na ito na lumabas ito ay order mula sa Red Blood Immortal Sect, ang mga ito raw ay huminto.
Lumabas si Chen Fan at nagtanong kung ano ang problema, sumagot ang isa na sila ay binigyan ng utos ng sect master ng Red Blood Immortal Sect na pabalikin ang lahat ng mga kakagaling lang sa sekta dahil kung hindi, ang mga ito ay magiging wanted mula sa 9 Great Immortal Sects. Gayunpaman tumalikod lang si Chen Fan nagsabing may kailangan siyang asikasuhin kailangan niyang magmadali, hindi siya maaaring bumalik. How dare you, sigaw ng isa ang pangahas naman daw nitong labagin ang utos ng sect master agad na inactivate ang kanilang kanyan, sa kasamaang palad sila ang sumabog. Bumalik si Chen Fan sa kanyang starship masama ito bungad ng nilalang sinabi ni Chen Fan na may mali sa order na ito, tila ba sila ay pinipuwersang magsimula ng gulo. Nagtanong ang nilalang kung ano ang ibig nitong sabihin kani-kanina lang ano ang point ng pagpapabalik ng mga iyon sa kanila ang Red Blood Immortal Sect ngayon ay punong-puno ng mga cultivators na nagmula sa iba't ibang holy grounds at immortal sects kaya ang pangahas naman ng mga iyong mag-set ng joint wanted, at magpadala ng mga taong mayroong low-level na ability upang dalhin ang kill without mercy na order, ano ang binabalak ng mga iyon. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na siya ay paulit-ulit na pinaalalahanan ni Chi Mo Choi kanina na wag umalis siya raw ay natatakot na ang bagay na ito ay mayroong kinalaman doon, nang biglang may narinig siyang boses na paulit-ulit na sinasambit ang kanyang pangalang Chen Baekshun. Thus tumungo si Chen Fan sa isang dako ng space upang kausapin ito, biglang lumitaw ang projection ni Sect Master Yu. Chen Baekshun ito raw ay bumalik at makipagkita sa kanya. Ibinigay niya rito ang kanyang lakas na hindi napipigilan, mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, mapapansin ang bagay na nasa kanyang kamay pagbalik niya sa starship, at mapapansin ang pagbulusok ng starship naglakbay sa napakabilis na speed. Sa simbahan ay napasabi ang mga tao na nandito na ang bride, gosh ito raw ay napakaganda. Sa altar ay napasabi si Shen Junwen na sa wakas ay dumating na ang araw na pinakahihintay niya, hindi pa man tinatanong ay nag-aido na si Shen Junwen. Mapapansin ang kagalakan ni Qiyong gayunpaman ang lahat ng ito'y naglaho nang maalala niyang hindi si Chen Fan ang kanyang groom. Aidu saad niya hindi sambit niya sa kanyang isip ito raw ay hindi dapat na sabihin niya, ayaw niya ito si Chen Fan ang gusto niya nasaan si Chen Fan, tila mahihimatay na hindi dagdag niya pa, nang biglang matuon ang kanyang atensyon sa bintana partikular sa rooftop ng isang building kung saan naroroon si Chen Fan, umiinom ng alak, hehe saad ni Chen Fan siya raw ay isang loser tumalon ng patalikod, hindi sigaw ni Qiyong nang biglang tumigil ang oras. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang hindi tukoy na lugar kung saan sinabi ng Immortal Kang Ching na siya ay narito upang kunin ito, ang Child of Opportunity. Ano sambit ni Qiyong sa kanyang pagkabigla ito raw ay hindi niya naiintindihan nagtanong kung sino ito paulit-ulit na sumigaw humingi ng tulong, ngunit nagcast lang ng isang spell ang Immortal Kang Ching. Ang panahon ay lumipas at ang eksena ay lumipat sa isang partikular na lugar kung saan sinabi ng Immortal Kang Ching kay Qiyong na talagang ito ay gifted. Sa loob lang ng kalahating era ay nagawa na nitong maka-breakthrough sa 3 realms ito ngayon ay nasa Yuanying realm na. Nagtanong si Qiyong kung nasaan si Xiao Fan sumagot ang Immortal Kang Ching na ang fool na iyon ay naoon siyami pa rin sa Trial Mountain, tumatayong-tayong sa Yuanying realm. Ang fool na iyon ay mayroong labis na resentment sa kanyang puso at napaka-eager sa quick success, kaya wag na muna nitong isipin ang taong iyon. Xiao Fan sambit ni Qiyong sa kanyang isip ito raw ay wag mag-alala, siya ay naniniwalang ito ay makakahabol sa kanya. Qiyong Xianzi sambit naman ni Han Jin sa likod ng isang puno, kailangan niya raw itong makuha. Nagkaroon na naman ng time skip at lumipat ang eksena sa sentro ng universo, kung saan makikitang naglalaban si Chen Fan at Han Jin. Honk sigaw ni Han Jin sumugod nagtanong kung sino ito upang makipag-compete sa kanya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung gusto ni Xiao Qiyong na ito ay makasama ibibigay niya ang kanyang blessings, gayunpaman ang nasa puso ni Xiao Qiyong ay siya kaya wala na siyang magagawa. Sinugod ng dalawa ang isa't isa nang bigla na lang lumitaw si Yang Fan sa likod ni Chen Fan full sambit nito ito raw ay mamatay na, nang biglang hamarang si Qiyong at direktang tinanggap ang atake, daw nagawa niyang mapa at ras si Yang Fan.
Damit sambit ni Yang Fan at agad na nag-perform ng isang escape art upang tumakas, bigla na lang nanghina si Kyung. Paano ito nangyari sambit ni Hanjin paano nauwi sa ganito ang lahat, Chen Fan sigaw niya how dare you. Ang pangahas naman daw nitong subukang e-takeover si Kyung Xianzi at patayin upang pagbalingan ng galit, ito raw ay sinner ng True Martial Immortal Sect. Xiao Kyung sambit ni Chen Fan Xiao Fan tugon naman ni Kyung, inilipat ang kanyang opportunity kay Chen Fan at nagsabing ito ay magpa-low profile wag maging impulsive. Siya ay palagi lang na gayunpaman hindi na naituloy pa ni Kyung ang kanyang sasabihin thus si Fang Kyung nga ay namatay sa ganoong paraan. Sa isang dako ay mapapansing nakatulog si Ranran nang hindi niya namamalayan. Hey bungad ni Mengmeng nagtanong kung ano ang itinutungangan nito, o pinagmamasdan daw ba nito ng palihim si Li Chen, nonsense tugon ni Ranran. Ha dagdag ni Mengmeng ano hindi raw ba kaya na ang kanyang stalker ang pinagmamasdan nito? Sumagot si Ranran na talagang ito raw ay napaka-annoying ang lalaking ito ay gustong-gusto ng kanyang ina. Palagi siyang inuutusan ng kanyang ina na e-tutor ito ngunit talagang ito raw ay isang idiot. Buti na lang at narito lang ito para sa kanyang senior year, at pagkatapos ng exam ay aalis na ito rito. Mula doon ay umalis na si Ranran, umuwi sa kanila. Isang araw paglabas niya ng bahay ay mapapansing siya ay bihis na bihis, at sa labas ay naghihintay sa kanya ang bihis na bihis ring si Yi Chen. Binuksan ni Yi Chen ang pinto ng kotse nagtanong si Ranran kung kanina pa ba ito naghihintay, hindi naman tugon ni Yi Chen umano'y kakarating niya lang. Umalis na sila sa loob ng kotse ay nagtanong si Yi Chen kay Ranran kung kailan nila ere-register ang kanilang marriage. Ano tugon ni Ranran hindi raw ba't kaka-engage lang nila ano ang ipinagmamadali nito, huminto sila sa isang stoplight. Oo sambit ni Yi Chen sabay hawak sa kamay ni Ranran talaga wrong ito ay urgent, gusto niyang maging Mrs. Lee na ito sa lalong madaling panahon. Tugon ni Ranran kung ganun kailangan nitong maghintay, muling umandar ang kotse. Teka lang sigaw ni Ranran makalipas ang ilang sandali hinto raw muna nito ang kotse mayroong tumalon sa building. Bumaba sa kotse upang tingnan kung sino ito, na bigla nang makitang ito ay si Chen Fan at bigla siyang nagising. Hasambit niya napatanong kung iyon ba ay isang bangungot, bakit naman daw ba siya magkakaroon ng ganoong klaseng bangungot. Hay sambit niya ngayong naalala niya ang patungkol kay Yi Chen, kung hindi niya lang na-meet si Chen Fan noon tiyak na sila ang magkakatuluyan ni Yi Chen magkakaroon ng ordinary at modest na buhay. At si Mengmeng at Fei Fei sana lang daw ayos lang ang mga iyon. Lumipat ang eksena sa isang pavilion, kung saan makikita ang dalawang babaeng nag-uusap. Hahasambit ni Ziqing talaga wrong si Sister Fei ay napakabait, ito ay gumagamit ng life essence upang magtimpla lang ng tsaa. Ziqing sambit ni Yai Fei kung ito raw sana ay nanumpalang ng katapatan kay Divine Monarch Chen hindi mas akmang tawagin niya raw itong Immortal Monarch Chen kung ito raw sana ay nanumpalang ng katapatan kay Immortal Monarch Chen, ang life essence daw sanang ito ay isang maliit lang na profit. Unfortunately tugon ni Ziqing unfortunately na-miss niya raw ang pagkakataon. Nagtanong si Yai Fei na kung ito ba ay bibigyan ng second chance cherish niya ba ito, ano tugon ni Ziqing ang tinutukoy daw ba ni Sister Fei ay ang patungkol sa reincarnation, nagkaroon ng pansamantalang katahimikan. Ano sambit ni Ziqing makalipas ang ilang sandali at paano naman daw ba iyon magiging posible, iyon ay tila isang web novel story, indeed tugon ni Yai Fei. Sa ibang dako naman ay napasabi si Elder Zai na siya ay nagtataka kung kailan babalik si Immortal Monarch Chen, o dagdag ni Shen Shi matagal-tagal na raw silang walang naririnig mula kay Chen Fan. Sinabi ni Lord Zhao na mini-maintain nila ang harmony ng Middle-earth Starfield na ito kaya ang gawin na lang nila ay gawin ng mahusay ang kanilang trabaho upang iyon ay hindi mag-alala, tama tugon ni Elder Zai.